Legacy in Disguise, Kabanata 34. Hindi maintindihan ni Juliet kung bakit, pagkatapos siyang baguhin ng kapalaran ni Master Ching Wai, ay sunod-sunod na ang kamalasan. Sa kabilang linya ng telepono, may nagsalita, halatang tensyonado. Miss, hindi talaga pwede. Mahigpit ang demand ng kabila ngayon, triple na bayad ang hinihingi nila. Napakadelikado ng sitwasyon natin. Agad na tumugon si Juliet, may halong kaba sa tinig. Sigurado ka ba? Baka may pagkakamali. Subukan niyong ulitin. Ginawa na po namin, miss, sagot ng kausap. Pero 2 ulit na tayong nasundan. At pareho pa ring bagsak sa pagsusuri ang kargamento. Napamura si Juliet at galit na utos ang sunod niyang sinabi. Suriin ka agad kung saan nanggaling ta. Tingnan niyo ang export records natin. Kailan ginawa ang batch na yan, at sino ang dapat managot? Alamin niyo kaagad at ibalita sa akin. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya. Sa Amerika, magpatumpik-tumpik kayo hanggat maaari. Magpadala na rin kayo ng tao para magsiyasat. Opo, miss. Pagkababa ng tawag, napuno ng ulap ang mukha ni Juliet. Malinaw ang tensyon sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Brandon Ching at galit na tanong. Master Ching Wai, may isa na naman akong malaking problema. Kung hindi ito mareresolba, mahigit kalahating bilyon ang mawawala sa amin. Hindi ba't binago mo na ang kapalaran ko? Umiwas ng tingin si Master Wai, halatang nag-aalangan, sabay sabing tila hindi kumbinsido. Ang pagputol sa malas ay hindi agad-agad. Kailangan ng panahon. Dahan-dahan yan. Napailing si Juliet at sagot niya. Pero hindi ba't dapat unti-unting gumaganda ang daloy ng kapalaran? Bakit kabaligtaran ang nangyayari? Bigla-bigla na lang may sunod-sunod na kamalasan. Hindi pa siya tapos magsalita nang muling tumunog ang telepono niya. Nang tiningnan niya kung sino, nanlaki ang mga mata niya, ang panganay ng pamilyang Chen mula Hong Kong. Agad niya itong sinagot at nagpakumbaba pa. Hello, Connor Chen. Ngunit malamig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Juliet Montroy, napagdesisyonan na ng pamilya namin. Sa tingin namin hindi kayo ang pinakamainam na kapartner. Kaya't ititigil na ang lahat ng ugnayan natin. Ha! Termination of cooperation. Halos mapasigaw si Juliet. Connor Chen? Teka lang. Sa lahat ng aspeto, kitang-kita naman na mas angat ang Montroy family kumpara sa iba. Ang pakikipag-partner nyo sa amin ang pinaka-logical at pinakamagandang hakbang. Ngunit humalaklak lang ang lalaki. Ang totoo, may isang master dito ngayon sa tabi ng ama ko. Sinusuri niya ang feng shui ng pamilya namin. Ayon sa kanya, salungat daw zero ang aura ng Montroy family sa amin. Kung itutuloy pa raw ang partnership, maaaring maapektuhan ang kapalaran ng pamilyang Chen. Kaya pasensya na, Juliet Montroy. Click. Ibababa ang tawag. Wala nang pasubali. Wala nang paliwanag. Tulalang napatitig si Juliet sa kawalan. Ang pinapangarap niyang pag-angat ng Montroy family ay gumuho sa isang iglap. Samantala, si Master Ching Wai ay nag-uumpisa ng kabahan. Ang plano niya'y simpleng pambobolo lang, ay set up si Juliet, kunwari ayusin ang kapalaran, tapos aalis agad. Pero anong nangyari? Sa halip na gumanda ang takbo ng buhay ni Juliet, parang lalo pa itong lumala. Nagmadali siyang magsalita. Juliet Montroy, tandaan nyo, ang pagbabago ng feng shui ay may proseso. Kailangan ng tiyaga at panahon. Bukas, magugulat ka, baka nawala na ang problema. Paalam muna, aalis na ako. Pagtalikod pa lang niya, sumigaw na si Juliet, halos pasabog ang boses. Sandali lang. Master Ching Wai. Hindi to tama. Kakagawa mo lang ng formation sa bahay ko, tapos ganito ang sunod-sunod na malas. Magpaliwanag ka. Hindi pa man natatapos ang galit niya, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Isang matalim na pananakit ang kumurot sa kanyang ibabang tiyan, parang may matulis na kutsilyong humihiwa sa loob. Ag! Napaungol siya sa sakit, at halos matamba. Napasandal siya sa TV na nakadikit sa dingding, at pigil hiningang sinubukang tumayo ng diretso. Anong nangyayari sa katawan ko? Gulo sa isip niya. Wala pa akong buwan ng dalaw. Hindi ito normal. Ngunit bago pa siya makabawi, isa na namang matalim na sakit ang sumunod. Nanghina ang kanyang mga tuhod, at ang tanging sinandalan niya ay ang TV bracket. Crack! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Naputol ang metal na bracket. Gitling-gitling-gitling. Sa gitna ng pagkabigla at takot, bumagsak ang 60 pulgadang telebisyon sa harap ni Juliet Montroy. Muntik na siyang matamaan. Mabilis na kumilos si Adrian Laurent.
Nilapitan niya ito, hinawakan sa braso, at mariing hinaila palayo. Pa! Bumagsak ang TV sa sahig at durog agad ang kahat screen. Tumila po ng pira-pirasong matitigas na plastik, isa sa mga ito'y humiwa sa mapuputing binti ni Juliet at dumiretso pa sa malayo. Hooray! Napasigaw si Juliet. Napatingin siya sa sugat, 2 hanggang 3 sentimetrong hiwa sa kanyang binti, at agad bumulwak ang dugo. Agad siyang nilapitan ni Adrian. Kinuha ang panyo mula sa bulsa at lumuhad para pigilan ang pagdurugo. Miss Montroy, may iodophor ka ba o kahit anong panlinis ng sugat sa bahay? Nagpantig ang tainga ni Juliet sa pagdampi ng kamay ni Adrian sa kanyang binti. Halos pagalitan na niya ito, pero naalala niyang iniligtas siya nito mula sa posibleng kapahamakan. Kaya, pinigilan niya ang init ng ulo. Paglingon niya, galit na galit niyang hinarap si Master Ching Wai. Master Ching Wai, kung hindi ka magbibigay ng matinong paliwanag, hindi ka lalabas ng bahay na to. Nang makita ni Dante Morel ang nangyari, agad nitong sinunggaban sa leeg si Master Ching Wai at malamig na sinabi, "Lintik ka, anong ginawa mo sa young miss, ha?" Halos mamilipit si Ching Wai sa takot. Wala po. Nanghula lang ako para baguhin ang kapalaran niya. Put asterisk ng ina mo, wag mo kong gawing tanga. Single ni Dante. Ginulo mo ang kapalaran niya, di ba? Isang ngiting may halong puot ang sumilay sa labi ni Dante. Aminin mo, may kumuha sa'yo para saktan ang young miss. Bayad ka. Gumalaw ang mga tuhod ni Master Wai sa takot. Hindi po. Wala po akong tinuruan o sinadyang saktan. Dumilim ang mukha ni Dante. Kung hindi mo pa rin aaminin, ipapakain kita sa aso. Pagkasabi nito, nilinggan niya si Juliet. Ibigay mo na sa akin tong hayop na to. Ako na ang bahala. Wala nang bakas ng pagkatao yan mamaya. Nag-aapoy ang galit sa mga mata ni Juliet. Malamig ang boses niyang tumaga sa pandinig ni Master Wai. Master Ching Wai, kung wala kang matinong paliwanag, handa na kong utusan ang mga tao ko para gawin ang nararapat. Hindi na nakatiis si Master Ching Wai. Lumuhad sa sahig, umiiyak at nanginginig, "Miss Montroy, niloko lang kita para sa kaunting pera. Wala akong intensyong saktan ka." Napasinghap si Juliet. Ang lahat ng ginawa mo, ay panloloko lang. Ganun na nga, inabot ni Master Ching Wai ang tseke, pilit na ngumiti habang namimilipit. Ibabalik ko na ang pera, pakawalan mo na lang ako, maawa ka. Matalim ang titig ni Juliet sa kanya. Pinagmasdan niya ito ng matagal, tila hindi ito nagsisinungaling. Ngunit mas lalong lumalim ang kaba sa kanyang dibdib. Ano na namang nangyari? Bakit patuloy na bumabagsak ang kanyang swerte? Ngayon pa, nang sunod-sunod ang kamalasan, kapag nagpatuloy ito, tuluyan ng mabubure ang negosyo at pangalan ng kanilang pamilya. Tahimik lang si Adrian Lawrence sa lahat ng ito. Ngunit sa isang iglap, lumapit siya at buong seryosong nagsalita. Miss Montroy, ang totoo, wala talagang ginawa si Master Ching Wai. Napatitig si Juliet sa kanya, puno ng pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Malamig ngunit kalmado ang tinig ni Adrian, ang pagkakaayos ng kwarto mo ay nagtugma sa 5 elemento ng iyong kapanganakan. Nabuo nito ang isang napakalakas na feng shui formation, isang trap dragon array. Napalunok si Juliet. T-trap, dragon. Ang array na ito, paliwanag ni Adrian, ay nililimitahan ang lahat ng iyong swerte. Ang natitirang swerte mo ay nagmula lamang sa isang halamang nakalagay sa may gilid, iyon ang nagsilbing bukas na pintuan sa gitna ng formation. Lumingon si Adrian kay Master Ching Wai at mariing ngumisi. Ang tanga lang nito, pinalitan ang halaman ng bato. Ang batong iyon ay may elementong gold. Sa oras na yon, tuluyan ang nasarhan ang gate ng swerte mo. Kaya mula noon, sunod-sunod na ang malas mo. Pa! Parang kulog ang boses ni Adrian sa tainga ni Juliet. Nayanig siya, at para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Napagtanto niyang ang lahat ng nangyari, ay hindi aksidente. Mabilis siyang yumuko, halos lumuhod, at pakiusap na sinambit. Mr. Adrian Laurent, tulungan mo ako. Pakiusap. 6. Pagkarinig pa lang sa mga sinabi, agad na napagtanto ni Master Ching Wai na may matinding kapahamakang dulot ang kanyang ginawa. Natarante siyang sumigaw, "Miss Juliet Montroy, hindi ko sinasadya. Adrian Laurent, pakialis mo na ang batong yun, bilis." Ngunit napailing si Adrian Laurent at malamig na tugon niya, "Wala nang saysay. Isinara na ang dragon array. Para na rin niyang paghagis ng bato sa tubig, kahit alisin mo ang bato, hindi mo mapipigilan ang alon na nalikha nito." Napatingin ng matagal si Juliet kay Adrian Laurent, tila ba nahipnotismo sa kanyang lalim at karisma.
Sa gitna ng kaguluhan, hindi niya mapigil ang igalang at handgun ang binata. Lumapit siya at same time na nakiusap, Mr. Laurent, pakiusap, tulungan mo akong lutisin ang Trap Dragon Formation. Kahit magkano pa ang halaga, handa akong bayaran. Narinig ito ni Dante Morel at agad sumabat, Mr. Laurent, tulungan mo na po ang aming senyorita. Tumango si Adrian at seryosong sinabi, Miss Montroy, sa totoo lang, hindi naman talaga Trap Dragon ang ayos ng feng shui ng kwarto mo noon. Ngunit ngayong taon ay natal year mo, ang mismong pamumuhay mo ay nagbago at hindi na akma sa orihinal na daloy ng enerhiya sa silid na ito. Kaya't naging ganito, isang malaking Trap Dragon Formation. Muli siyang nagsalita, kung babaguhin ko ang feng shui ngayong gabi, maaaring may masira sa bahay mo. Sana ay nauunawaan mo ito. Hindi nagatubili si Juliet at buong sigasig na sumagot, kahit masira pa ang buong bahay na to, wala akong tutol, basta maalis lang ang malas na ito. Tumango si Adrian at lumingon kay Bernard, ang matagal ng butler ng Montroy Estate. Bernard, pakikuha ng isang hollow rod o bakal. Kailangan natin ito. Sandali lang po, sir. Sagot ni Bernard at dali-daling lumabas. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Bernard bitbit ang isang metal rod. Ito po, Mr. Laurent. Ayos po ba ito? Ibigay mo sa akin, tugon ni Adrian habang inaaral ang paligid ng silid. Tumigil siya sa gitna, napakurap saglit, saka pinalakpak ang kanyang mga daliri, isang senadoryas ng katiyakan. Lumakad siya ng ilang hakbang at tinuro ang bahagi ng sahig na kahoy. Dante Morel, pakibaklas ang parte ng sahig na ito. Tumango si Dante, ngunit bago kumilos ay humarap muna kay Master Ching Wai, at biglang isinuntok ng buong lakas sa sikmura. Ag! Napaluhod si Ching Wai at samuka ng dugo, bumagsak at di na makatayo. Sanay sa kalye si Dante. Wala na itong sinayang na sandali. Kinuha niya ang tool mula kay Bernard at mabilis na binaklas ang kahoy na sahig ayon sa utos ni Adrian. Habang bumubukas ang sahig, unti-unting lumitaw ang sementadong palapag sa ilalim nito. Anong susunod? Tanong ni Dante. Ang Trap Dragon Array ay may central access, paliwanag ni Adrian. Kanina ko pa to naaaninag gamit ang 5 elements deduction. Malamang, dito mismo sa ilalim ng konkretong sahig na to ang sentro. Dito rin dumadaloy ang tubig, ito ang mata, ng formation. At kapag nakulong dito ang enerhiya, doon nagsisimula ang pagkasira ng kapalaran. Kaya malamang, may linya ng tubo sa ilalim. Napanganga si Dante. Totoo. Nakikita mo ba talaga yan? Sagot ni Adrian, malamig ngunit matalim, hindi ito third eye. Deduksyon ito gamit ang sinaunang karunungan, ang 9 Secrets of Heavens. Tulad ng pag-alam mong may wiring kapag bukas ang ilaw. Hindi mo man makita ang cable, alam mong nandoon. Tahimik ang lahat. Maging si Juliet ay napahawak sa dibdib, bakas ang kaba. Nagpatuloy si Adrian, malamang manipis lang ang semento sa ibabaw ng tubo. Subukan mong pukpukin ng ilang beses, makikita natin. Good. Bulalas ni Dante, at buong lakas niyang pinukpok ang semento. Sa ikatlong hampas, bumigay ang manipis na semento, at isang tubo na gawa sa PVC, kasing lapad ng hinlalaki, ang lumitaw mula sa ilalim. Tubig yan. Sigaw ni Bernard. Napahawak si Juliet sa gilid ng sofa habang nakatitig sa tubo. Tumigil ang lahat sa paghinga, lahat ay nabighani sa katumpakan ni Adrian Laurent. Isang buong bahay, at iisa lang ang tubo sa silid na ito. Pero si Adrian, tumuro lang sa eksaktong lugar. Ang katahimikan ay napalitan ng pagkamangha. Sino nga ba talaga si Adrian Laurent? Kabanata 214. Napakagaling. Hindi lang si Dante Morel ang napatigil, kundi maging sina Juliet Montroy at Bernard ay natigilan sa matinding pagkabigla. Sino ba namang mag-aakalang may mga nakatagong tubo ng tubig sa loob ng sementong iyon? Muling nagsalita si Adrian Laurent, may awtoridad sa boses, 8, 7. Basagin mo ang tubo ng tubig. Hayaan mong bamaha ito. Kapag lumabas ang tubig sa loob ng formation, sisirain nito ang balanse ng enerhiya. Kapag bumagsak ang formation, tuluyan na itong mawawala. Hindi na nag-aksaya ng oras si Juliet. Dante Morel. Bilisan mo. Basagin mo ang tubong yan. Tumango si Dante, hawak ang maso, at ilang ulit niyang pinukpok ang sahig. Hanggang sa isang malakas na crack. Ang sumunod, at sumirit ang tubig na parang bulkang pumutok. Isang makapal na ulap ng hamog ang bumalot sa paligid, kaya't napaurong sina Adrian, Juliet, at Bernard upang umiwas sa pagsabog ng tubig.
Habang rumaragasa ang tubig palabas ng tubo, nakita ni Adrian Laurent na ang Dragon Formation ay tuluyan ng gumuho. Winasak ito ng puwersang hindi nito kinaya. Patayin ang balbula ng tubig, utos ni Adrian kay Bernard. Wala na ang formation. Ganun lang. Nagtititigan ang lahat, hindi makapaniwala. Tahimik ngunit may kumpiyansang tugon ni Adrian. Wasak na ito. Sa wakas, ang matagal nang naipit na kapalaran ni Juliet Montroy ay malaya na. Magsisimula na siyang umahan. At halos kasabay niyon, nagring ang cellphone ni Juliet. Sinagot niya ito agad. Miss Montroy? Sabi ng nasa kabilang linya, tumawag ang mga Amerikano. Ayon sa kanila, may mali raw sa sample nila, hindi pala tayo ang may kasalanan. Lahat ng produkto natin, kwalipikado. Ha! Hindi makapaniwala si Juliet. Parang isang kidlat ng swerte ang bumagsak sa kanya. Pagkababa niya ng tawag, agad siyang lumapit kay Adrian na halos maluha sa pasasalamat. Mr. Laurent, ikaw ay isang Diyos. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ngumiti lamang si Adrian, payak ngunit may karisma. Walang anuman, Miss Montroy. Si Dante Morel ang lumapit sa akin para tumulong. Ginawa ko lang ang nararapat. Napaluha si Dante Morel sa sinabi ni Adrian. Hindi niya inaasahang babanggitin pa siya nito sa harap ng dalaga. Sa puntong ito, alam niyang may natitira pa siyang pag-asang makapasok sa inner circle ng pamilya Montroy. Matagal na niyang pangarap na kumapit sa kapangyarihan ng dalaga, ngunit sadyang mailap ito sa mga taong tulad niya. Lagi siyang nasa laylayan ng negosyo ng pamilya. Pero sa sandaling ito, dahil sa tagumpay na ito, maaaring magbago ang lahat. Tumitig si Juliet kay Dante, may kakaibang ningning sa mga mata. Malaki ang naging papel mo sa nangyaring ito. Tandaan mong hindi kita malilimutan. Napayuko si Dante sa tuwa. Young miss, tungkulin ko lang ito. Tumango si Juliet, muling bumalik ang imahe ng matapang at malamig na dalagang Montroy. Pero nang humarap muli kay Adrian, tila isa siyang ibang tao, magalang, may paghanga, at ng pasasalamat. At muli na namang tumunog ang cellphone niya. Connor Chen. Galing sa pamilyang Chen sa Hong Kong. Napasinghap si Juliet. Connor Chen. Naalala niyang iniwasan siya nito kamakailan. Kaya't nakakagulat ang tawag na ito. Sa kabilang linya, narinig ang boses ni Connor, halatang nag-aalanganan. Miss Juliet Montroy, ako'y taos-pusong humihingi ng paumanhin. Nagkaroon lamang ng munting hindi pagkakaintindihan. Ang Feng Shui Master ng aking ama ang nagsabing biglang nagbago ang iyong kapalaran. Ayon sa kanya, tumaas ng sobra ang iyong swerte sa yaman. Kaya't nais kong muling buksan ang usapan natin. Nanlamig ang batok ni Juliet. Gusto kong makipag-ugnayan muli sa Montroy family. Nais kong lumipad sa inyong lungsod bukas mismo. Maaari ba tayong magkita ng personal? Biglang nag-iba ang tono at anyo ni Connor Chen, para bang may matinding pagbabagong naganap sa isang iglap. Napanganga si Juliet Montroy, halos malaglag ang baba sa gulat. Bagamat kanina lang ay galit pa siya sa mga ginawa ni Connor Chen, ngayon ay tila mapapaiyak na siya sa emosyon. Ngunit pinigilan siya nito at marahas na sinabi, kung ganon, magtakda na tayo ng oras at lugar para sa pirmahan ng kontrata. Agad na tugon ni Connor Chen, mas maaga, mas mabuti. Lilipad ako papuntang Nanjing City bukas para makipagkita sa inyo ng personal. Pagkababa ng tawag, napangiti si Juliet, hindi makapaniwala, halos mapahanga na sa ginawa ni Adrian Laurent. Sa dalawang tawag na ginawa ni Connor Chen, nakita niya ang tunay na lakas ng lalaking ito. Ang sinungaling na si Master Ching Wai ang siyang sumire sa tanging tagapagmana ng Dragon Array, kaya tumawag agad si Connor Chen para ikansela ang lahat ng pakikipag-ugnayan. Ang dahilan. Ayon sa Feng Shui Master ng kanyang ama, malas si Juliet. Pero ngayong binasag ni Adrian Laurent ang formation, tumawag agad si Connor at sinabing biglang tumaas ang kanyang swerte at yaman, walang mas matibay na ebidensya sa kapangyarihan ni Adrian kaysa roon. Habang namamangha pa siya, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumawag. Hello. Si Juliet Montroy ba ito? Ako nga. Sino po sila? Miss Montroy? Ako po ang manager ng Hermes Store. Noong nakaraang linggo, nagtungo po kayo rito at nagsukat ng mga damit at alahas. Naalala niyo pa ba? Oo, naaalala ko. May problema po ba? May nakita po kaming isang string ng diamond jewelry sa sulok ng fitting room, may nakaukit pong pangalan ninyo. Naniniwala kaming naiwan niyo po ito sa shop. Napasinghap si Juliet. Nanginig ang kanyang buong katawan.
Nipotikip siya sa bibig sa pagkabigla at halos mapasigaw, nasaan na ito ngayon? Nasa inyo ba? Opo, narito po sa tindahan. Pupuntahan ko agad. Pakisiguradong ligtas iyon. Pagkababa ng tawag, tuluyan ng bumagsak ang luha ni Juliet. Humarap siya kay Adrian Laurent, nanginginig ang tinig sa sobrang pasasalamat, Mr. Laurent, ang Pulse Heiress, ang alahas na iniwan sa akin ng mama ko, natagpuan na. Salamat. Maraming salamat. Ngumiti si Adrian. Ayos na. Kung nagmamadali ka, sige, kunin mo na agad. Tumango si Juliet, sabik na sabik. Agad siyang sumulat ng tseke, 20 milyong piso. Iniabot ito kay Adrian, sabay sabing, Adrian Laurent, maliit na bagay lang ito bilang pasasalamat. Sana tanggapin mo. Ngunit ngumiti lang si Adrian at tinanggihan ito. 20 milyon. Ano ang gagawin niya sa halagang iyon? Hindi nga niya alam kung paano ubusin ang halos 10 bilyong cash na nasa kanya ngayon. Bakit niya kailangang tanggapin ang barya para sa kanya? Kaya't magaan niyang sinabi, Miss Montroy, magkaibigan naman tayo. Hindi kailangang pag-usapan ang pera sa bagay na ito. Ngunit mapilit si Juliet, Mr. Laurent, hindi ito tungkol sa halaga, ito'y bahagi ng puso ko. Pakiusap, tanggapin mo. Kung hindi mo tatanggapin, para mo na rin akong sinaktan. Tahimik sandali si Adrian, saka marahang ngumiti. Kung ganun, isipin mo na lang ito, magkakaroon pa tayo ng maraming pagkikita sa hinaharap. Kaya huwag mo na akong utangan ng loob. Parang natauhan si Juliet sa sinabi. Nagmadali siyang ibinalik sa bag ang tseke, sabay yuko. Patawad, Mr. Laurent. Masyado akong naging makitid. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, utusan mo lang ako. Huminga ng malalim si Adrian. Sige, kunin mo na ang bracelet mo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Juliet. Tumango siya, nagpasalamat ng time, saka agad tinawag si Bernard para samahan siya sa Herme. Pagkaalis nila, hindi napigilan ni Dante Morel ang emosyon. Lumapit siya kay Adrian, hinawakan ang kamay nito ng mariin, at buong tapat na nagsalita. Mr. Adrian Laurent, ibang klase ka talaga. Kung kailangan mong tumawid sa apoy o akyatin ang bundok na may espada, susunod ako, kahit ailatag ko pa ang puso ko sa lupa para sa iyo. Ngumiti si Adrian Laurent at malumanay na sinabi, tandaan mo ang mga sinabi mo. Malay mo, balang araw ay may ipagawa ako sayo. Agad na tumango si Dante Morel, tila isang sundalong handang sumunod, Mr. Laurent, basta may kailangan ka, utusan mo lang ako. Sa mga oras na iyon, nakahandusay na sa sahig si Master Ching Wai, umiiyak at nagmamakaawang parang batang nawalan ng magulang. Patawad na po. Ako'y isang walang kwentang tao. Hindi ko na po uulitin, pangako. Ngunit malamig ang titig ni Dante Morel, at may halong paglibak ang tinig nito, isa kang sinungaling. Maya-maya lang, darating na ang mga tauhan ko. Sila na ang baalang mag-asikaso sayo. Lumapit si Adrian at pabuulong na nagtanong, anong balak mong gawin sa kanya? Walang alinlangan si Dante, malamig at matalim ang tinig, di ba't sinabi kong ipapakain sa aso? Hindi ako nagbibiro. May utol ako, may kennel siya para sa mga mababangas na aso. Di lang siya, kahit 10 kagaya niyang demonyo, lularean ng mga alaga niya. Tahimik lang si Adrian Laurent habang nakatingin kay Master Ching Wai, walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ang mga tulad ni Ching Wai, na peke at mapanlin lang, ay walang pinagkaiba sa mga huwad na doktor. Kapag nagkamali ang isang huwad na doktor, buhay ang kapalit. Sa maling feng shui, maaaring mamatay ang isang tao sa kamalasan. Sa totoo lang, ang mga kagaya niya ay walang karapatang manatili pa sa mundong ito. At ngayon, dahil sa panloloko kay Juliet Montroy, tuluyan na niyang sinira ang Trap Dragon Formation, isang bagay na kay tagal na pinag-ingatan. Kung maputol ang daloy ng swerte at kapalaran ni Juliet, maaaring mamatay siya sa malas nang hindi man lang alam kung bakit. JC Juliet ang may hawak ng 100 bilyong halaga ng ari-arian. Kung siya ay mapahamak, gaano karaming empleyado, kumpanya, at pamilya ang madadamay sa pagbagsak. Sa madaling salita, kung siya'y mawalan ng swerte, hindi lang siya ang mamamatay. Marami pang iba ang malalaglag sa bangin. Kaya't hindi na dapat bigyan pa ng ikalawang pagkakataon ng isang gaya ni Ching Wai. Dumating na ang utol ni Dante at agad inakay palabas si Master Ching Wai. Humahagulhol ito habang kinakaladkad, paulit-ulit na sinisigaw ang kanyang kawalang kasalanan, ang kanyang pagsisisi, ngunit wala ni isa mang nakiusap o naawa. Nilinggan ni Adrian Laurent ang papalayong si Ching Wai, at napailing. Sinabi ko na sa kanya, may parating na sakuna. Hindi siya naniwala.
Ngayon, pinagbabayaran niya. Matapos maayos ang lahat, taos-pusong nagpasalamat si Dante Morel kay Adrian, at siya'y inihatid pa uwi. Pagdating sa bahay, abala pa rin si Elise Russo sa pag-a-apply ng trabaho online. Tahimik lang si Adrian. Sa totoo lang, gusto niyang tulungan si Elise na makapagtayo ng sarili nitong negosyo. Pero tila ba si Elise ay walang ganang magnegosyo, kaya't hindi na lang siya nagsalita pa. Ayaw din niyang mapagod si Elise. Alam niyang kapag nagsimula ito ng negosyo, mas lalong dadami ang trabaho. At batid niya ang ugali ni Elise, dedikado, masipag, halos hindi nagpapahinga. Nang gabing iyon, nakatanggap si Adrian ng tawag mula sa matalik niyang kaibigang si Ivan Blanc, kaibigan niya mula sa kolehiyo. Simula noong binugbog nila ang ex nito sa ospital, hindi na sila nagkita. Sa dami ng problemang pampamilya, hindi na niya ito muling napuntahan. Pero ngayon, tuwang-tuwang ibinalita ni Ivan sa kanya na siya'y nakalabas na sa ospital. Dahil sa tulong ni Adrian, na siya pang nagbayad ng milyong-milyong danyo sa hotel at nagligtas sa kanya, unang-una raw sa plano ni Ivan ay ang magpa-dinner sa mga piling kaklase nilang mababait at totoong kaibigan. At syempre, hindi na nagdalawang isip si Adrian. Oo naman, sabi niya, pupunta ako. Sakto naman to the power of 6G lumabas mula sa banyo si Elise, bagong ligo, at nagtanong habang nagpupunas ng buhok, ang gabi na, sinong tumawag? Si Ivan, sagot ni Adrian. Nakalabas na siya ng ospital. May dinner daw bukas. Sama ka. Tumanggo si Elise at ngumiti, sige, sasama ako. Tanghali ng sumunod na araw. Dumating sina Adrian Laurent at ang kanyang asawang si Elise Russo sa Maple Crest Hotel. Bagamat hindi ito ang pinakamagarang hotel sa buong Nanjing City, sapat ang karangyaan nito upang ipakita ang taos-pusong intensyon ni Ivan Blanc. Sa katunayan, hindi nagtipid si Ivan, isang marangyang VIP box ang inireserba niya, ang uri ng lugar na kayang maglaman ng 20 tao at may panimulang singil na umaabot sa 7 hanggang 8,000 piso. Pagdating nina Adrian at Elise, marami na ang naroon. Bukod kay Ivan, naroon din si Enceline Fontaine, at ilan pa nilang mga dating kamag-aral. Si Celine ay tila hindi mapalagay sa mga nakaraang linggo. Matagal na siyang nasa Nanjing City mula sa Zurich, ang layunin, makalapit sa makapangyarihang chairman ng Alter Group. Ngunit kahit gaano siya nagsumikap, tila bangungot lamang ang kanyang handgering iyon, ni anino ng chairman ay hindi pa niya nasal-ayan. Hindi lang iyon, mula sa pagiging administrative director, siya ngayon ay naitalaga bilang sales director, isang posisyong halos araw-araw ay nasa labas siya, nagilaloko at nakikipagkita sa kliyente. Malayo ito sa glamour na inaasahan niya. Pero ang tunay na dahilan ng kanyang pagkabalisa ay hindi lang propesyonal. Simula nang mailigtas siya ng isang misteryosong lalaki, hindi na siya mapalagay. Araw at gabi, laman ng kanyang isipan ang tagapagligtas na iyon, isang lalaking hindi man lang niya nalamang pangalan. Sa kanyang panaginip, sa kanyang bawat pagbuntong hininga, naroon ang imahe ng lalaking iyon. Ang hindi niya alam, ang lalaking iyon, ang chairman ng Alter Group, at si Adrian Laurent ay iisang tao. Nang makita niya ang pagdating ni na Adrian at Elise, agad siyang natigilan. May kung anong kirot sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tumayo si Ivan at masiglang sinalubong ang mag-asawa. Adrian, Elise. Nandito na kayo. Halina't umupo na kayo. Maalab at puno ng respeto ang boses ni Ivan. Kitang-kita ang paghanga niya sa matalik na kaibigan. Samantala, si Celine ay napatingin kay Elise. Tila may kung anong bigat sa kanyang dibdib na gustong gumaan. Hindi na siya nakatiis, lumapit siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elise. Elise, halika, may gusto akong sabihin sa iyo, bulong niya. Napangiti si Elise. Oy, parang ang bigat ng dinadala mo ah. Napabuntong hininga si Celine, saka mahina ngunit puno ng emosyon na nagsalita, hindi ko na kaya. Yung tagapagligtas ko, napagtanto kung mahal ko na siya. Hindi ko na siya maalis sa isipan ko. Sa panaginip ko siya, sa bawat pagpikit ko, siya lang ang nakikita ko. Pero, hindi ko naman alam kung saan ko siya hahanapin. Paano na to, Elise? Napakamot na lang sa batok si Elise. Naku, wala akong maitutulong dyan, Celine. Ang dami-daming lalaki sa mundo, hanapin mo yung misteryosong tagapagligtas mo. Diyos ko, baka nasa kabilang kontinente na yon. Sa isang tabi, tahimik lang si Adrian. Pero sa loob-loob niya, pinawisan siya ng malamig. Ako, in love siya. Diyos ko, kung malaman niyang ako ang lalaking iyon, tiyak, gugulo ang lahat.
Makalipas ang 3 tagay at salusalo, si Ivan ang unang nagpasigla sa paligid. Mga kaibigan, salamat sa pagpunta nyo ngayon. Isang tagay para sa inyong lahat. Walang alinlangan niyang ininom ang laman ng kanyang baso. Ivan Blanc, ang galing mo talaga. Sabay-sabay na palakpakan ng mga kaklase. Ngumiti lang si Adrian at dahan-daang tinungga ang alak sa kanyang baso. Narinig niya ang isa sa mga babaeng bisita na may suot na hapit na damit at naka-light makeup, na may malanding ngiti. Balita ko, si Ivan ay isa ng malaking boss ngayon. May hotel na raw, tapos may dalang 2 milyong cash. Close pa raw sa mga negosyante at politiko. Aba, baka pwede rin kaming pasakayin sa tagumpay mo, Boss Ivan. Nagkatinginan ang ilan at nagtawanan. Pero si Adrian, tahimik lang. Sa isipan niya, isa lang ang gumugulo. Celine, paano kung malaman mong ako ang hinahanap-hanap mong lalaki? Gitling-gitling-gitling. Joseph Beaumont? Gaya ng sabi mo, matalik kong kaibigan si Ivan Blanc noong kolehiyo. Kapag may problema, tiyak akong hindi niya kami pababayaan. Isang lalaking may matipunong mukha, parang ukit sa kahoy ang panga, ang sabay din na nagtataas ng alak at isang tagay ang nilaklak. Bahagyang napataas ang kilay ni Adrian Laurent habang nakatitig sa kanila. Matagal na't di niya nakita ang mga ito, pero naalala rin niya. Mga dating kaklase sa kolehiyo, si Joseph Beaumont at si Gabriel Montclair. Napakamot sa batok si Ivan Blanc, tila naiilang. Ay, nako, ang nangyari sa akin. Mahabang kwento yan, hindi na mahalaga. Pagkasabi noon, napabuntong hininga siya habang nakatingin kay Adrian Laurent. Noong mapagkamalan siyang scammer, muntik na siyang mawalan ng lahat, nabaon sa utang, pinahiya, halos bugbugin pa. Pero dahil kay Adrian Laurent, nabawi niya ang kanyang hotel at nakatanggap pa ng 2 milyong kabayaran. Sa totoo lang, utang niya kay Adrian ang lahat. Kaya't nahihiya siyang ailahad ang buong istorya. Agad niyang iniba ang usapan. Pero ikaw, Gabriel, ayos ka na pala ngayon. Balita ko, executive ka na raw. 700 hanggang 800,000 piso ang taon mong sahod, ha? Napailing si Gabriel Montclair. Naku, huwag mo nang pag-usapan yun. Pangit ang kumpanya, kaya magre-resign na ako. Balak kong lumipat sa Bellanova Construction Group. Balita ko, si Edric Hanot, dating kaklase natin, mataas na raw ang posisyon doon. Ang galing noon, di ko inasahan. Napangiti ng pilit si Ivan. Hindi maganda ang samahan nila ni Edric Hanot kaya't hindi niya ito inimbitahan sa pagtitipon. Pero si Gabriel Montclair, malapit sa kanya. Kung lilipat si Gabriel Montclair sa Bellanova at makakapit kay Edric Hanot, siguradong uunlad siya roon. Maging si Celine Fontaine ay napaisip. Narinig ko rin yan. Maganda raw ang Bellanova Construction Group dito sa Nanjang. Malakas din ang kumpanya. Di ko rin akalain, umangat ng ganon si Edric Hanot. Napatingin si Elise Rousseau. Nang marinig ang pangalan ng Bellanova Construction Group, para siyang nabagsakan ng langit. Matapos siyang talikuran ng pamilyang Rousseau, tinanggal din siya sa kumpanya. Ngayon, desperado na siyang makahanap ng trabaho. Isa sa mga pinasahan niya ng resume. Bellanova. Napilitan siyang ngumiti at sabihin, nag-apply din ako sa Bellanova Construction Group. Kung makalusot ako, baka magkatrabaho tayo, Gabriel. Napakunot noo si Joseph. Akala ko ba, parte ka ng Rousseau Group? Bakit ka pa mag-a-apply sa ibang kumpanya? Napabuntong hininga si Elise. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa pamilya. Kailangan ko na ngayong magsikap mag-isa. Kung hindi, wala kaming kakainin. Hindi nakapagpigil si Joseph. Napatingin siya kay Adrian Laurent na punong-puno ng pangmamaliit. Adrian Laurent, tingnan mo yan. Ang hirap na nga ng buhay, hinayaan mo pang maghirap ang asawa mo. Anong klaseng lalaki ka? Wala kang silbi. Tumawa si Gabriel Montclair, walang pakundangan. Adrian Laurent, baka gusto mong mag-apply na rin sa Bellanova. Sa abilidad mong yan, baka pang janitor lang. Pero dahil dati tayong magkaklase, pwede na ring clean ng supervisor. Tahimik lang si Adrian. Walang ekspresyon, kalmadong sinabi, ibigay mo na lang yang oportunidad sa sarili mo. Hindi ko kailangan yan. Hindi natuwa si Gabriel sa sagot. Sok! Adrian, puro kakay-abangan. Samantalang lahat tayo, may narating na. Ikaw. Ayaw mong harapin ang totoo. Napakunot ang noo ni Ivan Blanc. Hoy, tama na nga. Reunion natin ito, hindi awayan. Tigilan niyo si Adrian. Lumingon siya kay Adrian at bahagyang yumoko. Pasensya na, pare.
Alam mo naman sina Joseph at Gabriel, palasugod ang mga dila. Ngunit hindi pa tapos si Joseph. Ivan, huwag mo na siyang ipagtanggol. Tignan mo nga kung sino siya ngayon. Yan si Adrian Laurent. Wala nang silbi. Walang talento, pero ang galing magpanggap. Kuno-kuno lang. Sabay sabat ni Gabriel. Tama. Isa lang siyang, pobreng wala talagang kwenta. Harris. Malamig ang mga mata ni Adrian Laurent. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil kay Ivan Blanc, hindi na niya pag-aaksayahan pa ng pansin ang dalawang hanggal na ito. Nang makita iyon, mas lalong nagsimulang magyabang sina Joseph Beaumont at Gabriel Montclair. Tila ba mas lalo silang lumakas ang loob dahil sa tahimik na reaksyon ni Adrian. Ngunit ang totoo'y pinagtatawanan lamang sila ng mga tao sa paligid, dalawang basurang akala mo'y kung sino. Ni hindi nga makapagsimula ng maayos na biro, puro Saturday, walang kwenta. Muling nagsalita si Gabriel Montclair, patuloy ang panlalait, alam mo, ang totoo niyan, si Elise Rousseau ay bulag. Ang daming matinong lalaki sa klase natin, pero siya pa ang pumili sa latak ng lipunan tulad ni Adrian Laurent. Hindi pa man siya tapos, bigla na lamang bumukas ang pinto ng silid. Boom! Pumasok ang ilang lalaking matitipuno at nakaitim. Nasa unahan ng isang binatang may sigarilyo sa tainga. Malamig ang boses nito habang nagsalita, lumayas kayong lahat. Sa amin na ang kwarto na to. Kumunat ang noo ni Gabriel Montclair. Anong kagaguhan yan? Hindi nyo ba nakikitang kumakain kami dito? Sabay hampas niya sa mesa. Alam nyo ba kung nasaan kayo? Maple Crest Hotel to. Dito, paunahan sa pagreserba. May rules dito. Paunahan. Ulit ng lalaking may sigarilyo. Tumikim ito, saka lumapit kay Gabriel Montclair at walang paunang salita, sinampal siya ng malakas. Tumilapon si Gabriel Montclair sa sahig, at agad na maaga ang kanyang pisngi. Tiya't nino mo, nagmamagaling ka pa. Ako si Mondo Fierro ng grupo ni Dante Morel. Sino ka ha? Mondo Fierro. Agad na namutla si Gabriel Montclair habang hawak ang kanyang mukha. Kilala si Mondo Fierro sa lugar na iyon. Isa siya sa mga halimaw na ayaw mong makasagupa. Kahit sa buong Nanjang, alam ng lahat na delikado siyang kalabanan. Pasensya na Mondo Fierro. Tere na. Halos maiyak na si Gabriel Montclair. Pero ngumisi lang si Mondo Fierro habang sumisigaw, takbuhan agad. Saan kayo pupunta ha? Sa gilid, kapwa nanlaki ang mata ni Celine Fontaine at Elise Rousseau. Sa sobrang takot, lumapit sila kay Adrian Laurent at nagtago sa likuran nito. Tahimik si Adrian habang tinatitigan si Mondo Fierro. Ngunit ang boses niya ay singlamig ng yelo, alang-alang kay Dante Morel, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Lumayas ka ngayon pa lang. Baka sakaling mailigtas pa ang buhay mo. Ha? Anong sabi mo? Nanlaki ang mata ng isa. Sira na yata ulo mo, Adrian Laurent. Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Si Mondo Fierro yan. Si Brother Mondo Fierro. Pasensya na po, Brother Mondo Fierro. Sabat agad ni na Gabriel at Joseph. Hindi po namin siya kakilala. Kung may atraso man siya, siya na lang. Huwag nyo kaming idamay. Kinuyam ni Gabriel Montclair ang kamao sa galit habang patuloy na minumura si Adrian sa isip. Ano ba namang hambog? Akala mo kung sino? Sa harap ni Mondo Fierro. Ikamamatay mo yan. Ngunit nagulat ang lahat nang biglang huminto si Mondo Fierro. Napatingin siya kay Adrian na tila biglang may naalala. Nanlisik ang mga mata, at biglang nagsalita, tila sinisigurado, ikaw ba si Adrian Laurent? Sa loob-loob ni Mondo, ilang beses na niyang narinig ang pangalan ni Adrian mula mismo kay Dante Morel. Isang taong hindi basta-basta. At ngayon, nang makita niya ito ng harapan, tumama sa alaala niya ang mukha at pangalan. Sumagot si Adrian, malamig pa rin ang tinig, sa buong Nanjang City, may dalawa bang Adrian Laurent? Para bang tinamaan ng kidlat si Mondo Fierro. Sa isang iglap, lumuhad ito sa harap ni Adrian. Pipatawad po, Mr. Laurent. Hindi ko po alam na kayo na pala ay nandito, Master. Dapat lang akong mamatay ng 1,000,000 beses. Napanganga si Gabriel Montclair, parang napako sa kinatatayuan. Teka. May mali ata. Si Adrian Laurent. Siya raw. Imposible yan. Asawa lang siya ng isang babae, tambay, basurang manugang, paano siya magiging master? Pero bago pa siya makatapos ng iniisip, isang malakas na sipa mula kay Mondo Fierro ang dumapo sa kanyang tiyan, dahilan upang gamulong siya sa sahig. G at go ka pala eh. Nilalay mo si Mr. Laurent. Gusto mong mamatay dito mismo.
Kahit si Mondo Fierro na kilala bilang tigre sa lugar, alam niya ang limitasyon niya. Isa lang siyang aso ni Dante Morel. Pero si Adrian Laurent. Si Dante mismo ang lumuluhod sa harap nito. Kung si Dante ay aso, si Adrian ang tunay na amo. At siya. Alikabok lang. At ikaw. Sabay lingon ni Mondo Fierro kay Joseph Beaumont. Punyeta ka. May gana kang litin si Mr. Laurent. Pa. Isang malakas na sampal ang bumagsak sa mukha ni Joseph. Tumilapon ng dugo sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata nito, wala nang masabi. Sa loob ng silid, lahat ay tahimik. Tanging ang bigat ng pangalan ni Adrian Laurent ang lumulutang sa ere. Ay 7 ang manugang kong trilyonaryo. Mondo Fierro, kumakain pa kami rito. Sige na umalis ka na. Hindi na pinatulan pa ni Adrian Laurent ang maliit na tauhang tulad ni Mondo Fierro. Tahimik niyang binendisyunan ng isang simpleng galaw ng kamay ang kanyang pag-alis, parang isang hari sa harap ng isang aliping hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Nakangiting paurong si Mondo Fierro, baluktot ang katawan na animoy isang tuta. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Laurent. Aalis na po ako. Lalabas na agad. Pagkaalis niya, tahimik ang buong silid. Hindi may pinta ang gulat sa mukha ni na Gabriel Montclair at Joseph Beaumont. Kanina lamang ay pinagtatawanan nila si Adrian, pero ngayon. Si Mondo Fierro na kilala sa pagiging matigas ang ulo ay halos gumapang palabas habang tinatawag siyang, Mr. Laurent. Anong kababalaghan to? Hindi maaari, bulong ni Joseph, pilit inaalis ang kaba sa dibdib. May mali dito, si Adrian. Tinawag na Master. Master. Nagtinginan sila ni Gabriel Montclair, parehong litong-lito. Ngunit si Ivan Blanc ay seryoso ang tono. Kayong dalawa, tandaan nyo to, huwag basta-basta magsalita lalo na kapag nasa labas. Hindi nyo alam kung sino-sino ang mga tao. Isang maling salita, baka malagay kayo sa kapahamakan. Tahimik na napayuko sina Gabriel at Joseph, waring muling nanambalik ang suntok na kanilang natikman mula kay Mondo Fierro. Ngayong si Adrian pala ay isang taong kinatatakutan, para silang mga basang sisiw sa harap niya. Pagkatapos ay lumingon si Ivan kay Adrian at ngumiti. Adrian, salamat. Sa ngalan ng lahat, maraming salamat. Ngumiti si Adrian ng banayad. Maliit na bagay lang yun. Kinabukasan. Natanggap ni Elise Russo ang isang interview invitation mula sa Bellanova Construction Group. Nakaschedule ito sa hapon. Habang abala si Elise sa paghahanda, sinamantala ni Adrian ang pagkakataon upang tahimik na tumawag sa kanyang telepono. Sa kabilang linya ay agad sumagot si Lionel Dupont, punong-puno ng respeto. Mr. Laurent, ano po ang inyong utos? Walang emosyon sa boses ni Adrian. Yung asawa ko mag-a-apply sa Bellanova Construction Group. Anong alam mo sa kumpanyang yun? Napakunot noo si Lionel sa narinig. Ang Bellanova. Isa po yung pribadong kumpanya na hawak ng pamilya Dupont. Si MS Russo ay mag-a-apply roon. Para sa akin, hindi siya bagay sa ganoong posisyon. Kung gusto ninyo po, agad ko nang tatanggalin ang chairman at iluluklok siya bilang kapalit. Ano sa tingin ninyo, Mr. Laurent? Napailing si Adrian, medyo nabigla. Dupont family pala ang may-ari ng Bellanova. Pero, kilala niya si Elise. Gusto nitong makuha ang trabaho sa sarili nitong kakayahan. Kaya't mariin niyang sinabi, hindi na. Ayusin mo lang ang proseso. Siguruhin mong makakapasa siya sa interview, pero huwag halatang may backer. Mabilis na tumango si Lionel sa kabilang linya. Opo, Mr. Laurent. Iaasikaso ko agad. 2:00 ng hapon. Handa na si Elise para sa interview. Ngunit malas, nasa 4S shop ang kanilang sasakyan para sa maintenance. Wala silang choice kundi sumubok sumakay ng taxi. Pero rush hour. Ilang minuto na silang naghihintay sa tabi ng kalsada pero walang bakanting taxi. Adrian, kabadong bulong ni Elise, kapag nahuli pa tayo ng konti, baka isipin ng HR ng Bellanova na hindi ako marunong sa oras. Kung alam ko lang, hindi ko sana pinasok sa maintenance yung kotse natin. Napakamot ng ulo si Adrian. Sok, parang sinadya pa ng tadhana to. Ang daming tao, ang hirap talaga ngayon. Bigla, isang itim na Rolls-Royce Phantom ang huminto sa kanilang harapan. Bumaba ang bintana. Isang pamilyar na mukha ang sumilip. Mr. Laurent. Gulat na sabi ni Lionel Dupont. Nag-aabang kayo ng taxi. Nagkatinginan sina Adrian at Elise. Imposible. Sakto ang dating ni Lionel. Mabilis na sumagot si Adrian, may bahid ng hinala sa tinig.
Ihahatid ko ang asawa ko sa interview sa Bellanova. Bakit ka nandito? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.